Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa general reading, kayo nang balang magpalit-palit na situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Two of Wands. I feel like ang nasisense ko na energy mo, may mga pangarap ka pa na gusto pang matupad and pinaplano mo kaya yung magandang paraan para makuha mo kung ano yung pinapangarap mo, yung mga gusto mo sa buhay. So, maybe iniisip mo na mag-travel or may gusto kang puntahan. Ang mensahe ng card mo, may mga gumugulo sa isipan mo. Tinatry mong alisin yun sa isip mo and feeling mo natatrap ka doon. Gawin mo lang na magdasal palagi para may alis mo yung mga bagay na nagpapagulo sa isipan mo. Nakikita mo na unti-unti mo nang nakukuha yung mga gusto mo and natututo ka na rin na tumayo sa sarili mong paa, hindi ka na umaasa sa iba. Gusto mong bigyan ng time yung sarili mo na makapagpahinga, na makapag-isa, na makapag-isip-isip. Sa movie may mga naalala ka sa nakaraan na masasaya. Gusto mo na kalimutan yung mga memories na para sa'yo hindi na kailangan at harapin kung ano yung dumarating ngayon sa buhay mo. Nagkaroon na ng end of cycle, may new cycle na papasok sa buhay mo, andun yung peace of mind. May parating na healing and happiness, some of you nagiging masaya ka na doon sa mga dumarating sa buhay mo. You're thinking about to invest kung saan lalago yung pera mo. Kung saan kakikita at mas magiging maganda yung pasok ng income. Some of you gagawin mo lahat ng mga kaya mo para maglaan ng panahon doon sa mga taong mahal mo, sa mga taong nandyan para sa'yo. Nag-uumapaw na pagmamahal sa sarili or dun sa relasyon. Binibigay ko ano yung pagkukulang sa isa't isa or pinupunuan mo kung ano yung pagkukulang. Clarify natin ang 8 of Swords, the Star, and 10 of Cups. Palagi mong pinagdarasal na makuha mo yung pagmamahal na panghabang buhay, yung masaya na pamilya, yung nandyan yung mga taong mahal mo palagi sa tabi mo. Clarify natin ang 4 of Swords, 6 of Cups, and Death. May past person na gustong bumalik sa buhay mo. And itong past person na to, nanahimik siya or dinaan ka niya sa silent treatment before. Ngayon unti-unti nang darating yung pagbabago sa buhay mo. Gusto niyang magsimula uli. Some of you, kung ano yung meron ka, tinutulong mo rin yun sa mga tao na nangangailangan ng tulong mo. And may darating dito na transformation na bago para dun sa mga sitwasyon na dumarating sa buhay mo. Clarify natin ang Wheel of Fortune. Wheel of Fortune and the Tower. Nagkaroon ng end yung mga situation na nangyari sa nakaraan. Ngayon, may papasok na new cycle sa buhay mo.
kung ano yung mga nangyari sa nakaraan na pagtatapos dahil hindi nagkasundo, nagkaroon ng mga pagtatalo dun or pag-aaway. Ngayon, yung papasok sa buhay mo, andun na yung maayos, tahimik, and yung mga bagay na hindi mo ine-expect, dumarating na sa buhay mo or darating na. Clarify natin ang Queen of Pentacles. Ace of Swords and the Hangman. May new ideas dito na ibibigay sa'yo or meron kang sisimulan na makakatulong para sa'yo. May mga aaralin ka, aalamin na alam mong makakabuti dun sa sitwasyon or dun sa mga bagay na alam mong ikakauunlad ng financial mo. Pero nahihirapan ka na simulan. Kahit na may pumapasok na idea sa'yo na bago. Pero hindi mo alam kung paano mo gagawin, paano mo sisimulan. Clarify natin ang Nine of Pentacles. The High Priestess and the Devil. You need to listen to your inner self, to your intuition. Kasi binibigyan ka ng mga bago na ideya na makakatulong sa'yo pero hindi mo pinapakinggan na alam mo naman na ikabubuti rin nung sitwasyon or ikabubuti mo rin yon. Pero ina-avoid mo. Clarify natin ang Eight of Cups. Five of Wands and the Empress. You feel something here na mayroon conflict or struggle, pero wala kang pakialam natuto ka na Alam mo sa sarili mo na lahat ng mga problema, matatapos din yan. Ngayon, binibigyan mo na ngayon ng halaga kung ano yung magpapasaya para sa'yo. Clarify natin ang the Sun. Death and the Chariot. May parating dito na malaking pagbabago sa buhay mo. And andun yung masasaya and nagiging okay na yung sitwasyon. Yung mga bagay na akala mo hindi magbabago, unti-unti nang binibigay sa'yo yung matagal mo nang hinihintay. Clarify natin ang Ace of Cups. Five of Swords and Ten of Pentacles. May parating dito na abundance and prosperity. Some of you, natututo ka na. Kung ano yung pagkukulang sa sarili mo, ikaw na yung nagbibigay. Gusto mo nang iwanan yung mga hindi maganda na nangyari sa nakaraan. At kung ano yung sa tingin mo magpapasaya para sa'yo, yun yung mas bibigyan mo ng focus at attention. Kasi hinahanap mo yung panghabang buhay na magiging stable yung income mo, magiging masaya yung mga mahal mo sa buhay, at yung panghabang buhay na kasama mo yung mahal mo. Yung mga tao na talagang minamahal mo ng sobra-sobra. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Assertiveness. This situation can be healed gently and with love as you have requested, yet there's also a need for your strength and truthfulness with the other people involved. We will stand right behind you as you speak your truth, giving you strength and guiding your words. Ang mensahe ng iyong gabay na may mga sitwasyon na dumarating sa buhay mo na akala mo hindi magiging okay. Unti-unti rin yan na mag-heal. And wag mong isipin kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon na hirap. Malalagpasan mo rin yan. Basta maging matatag ka lang. At gawin mo lang kung ano yung tama dun sa sitwasyon para sa huli kung ano man yung mangyari
alam mong hindi mo pagsisisihan. Basta isipin mo lang palagi na lahat ng pagsubok na yan, malalagpasan mo rin at magtiwala ka palagi sa sarili mo at sa Diyos na kahit ano yung mangyari, tutulungan ka ng Diyos at makukuha mo kung ano yung mga gusto mo sa buhay. Huwag ka lang susuko at gawin mo kung ano yung tama at kaya mo palagi na maibigay dun sa situation. At itong yung reading libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.